Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at happy Friday. At ito ang ating pag-uusapan dito. Sa vlog ko na ito ay patungkol po dito sa mainit na usapin. Patungkol po sa 18 ex-Marines na binabayaran daw po para magtestigo dito sa flood control scandal. Ngayon, syempre, nagde-deny ang grupo na pinagbibintangan na itong kampo ni Mike Defensor at ito na mga kampo ng ating NBI chief Melvin Matibag meron nga daw pong mga nakuhang witness at nagte-testify na itong mga 18 ex-Marines ay binabayaran. Ngayon, ito po ang pahayag nitong ating NBI chief Melvin Matibag. Nung Marines si Mike Defensor yun. Meron ba? May amount pa rin. Dual na nagpangalan na yung actually parang father-in-law. Something like that. Pero hindi sila legitimately kasal. Kaya magkakasama sila sa bahay. Pero hanggang Mali. ngayon, sir, magkasama pa rin. Nasa kanya pa yung anak niya. Actually, we have information, tinatawagan nga siya nung kanyang hilaw na father-in-law na magkakaroon nga ng testimonyo ulit sa Senado. Pero ano daw motive, sir? Sir, Well, lumalinaw dahil sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo at i-allege talaga, pinangalanan niya talaga na base dun sa nung Marines si Mike Defensor yun. pero meron ba? May amount pa rin natanggap? May natanggap na sila, parang sinasabi 700 at 350. Ganun. Parang siguro ginagawa gulo-gulo. Pero bakit naman daw siya nagsalita, Director? Well, may commitment din sa kanya, may pinangako para hindi pa natutuloy. Tsaka nag-straits na sila ngayon ng ano. Pero kailan po yung bayaran na yun, Direk? Prior pa ng Simula. 5M lang. Sila. Wala lang sumunod per nun. head. Wala pa, hindi pa daw nakukompleto yung 5 million. Per head po yun? Per head. Oo. Yun yung gusto namin linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para may imbestigahan. Pero dun sa video, Dual na nagpangalan na yung Ayan. So, sabi ni Mike Defensor ay hearsay daw po ito. At ito daw po ay hindi totoo. Ginawa na rin daw ito doon kay Gutesa na sinabihan daw na sila ay nagbabayad din o ito ay binayaran lamang si Gutesa. Kasi ito po ang katakataka. Unang-una, stepfather nung nagsiwalat yung isa sa ex-Marines. So, ibig sabihin, merong talagang direkta na pagkakakilala. Ngayon, etong si Mike Defensor, pumunta kahapon sa Senado. At parang anong-ano siya, parang actually, gustong-gusto niyang makapasok at sinasabi nga niya na siya daw po ay bisita ng isang senador at ang matindi pa nito, sinabi niya, nandyan na yung 18 ex-Marines. Nakapasok na daw. Kung hindi ikaw ang pasimuno ng mga bagay na ito at totoong hindi ikaw ang nagbabayad o hindi ka nagbabayad, walang katotohanan ng iyong mga ginagawa para sa 18 ex-Marines, ano tawag mo dito? Ito, panoorin natin. Kasi bakit ka pumunta sa Senado? Ano? Yes kami na sila to, hindi kami resource person. Yung mga Marines nasa loob lang. Oh. Ano? Yes na kami na sila to, hindi kami resource person. Kahit sa impitasyon wala kami. Yes kami, Senador Marcoleta at Senador Cayetano. Right, yes kami na sila to. Parang to the rescue siya sa 18 ex-Marines. Wala daw sila sa imbestasyon
At hindi daw sila resource person. Guest daw sila ng senador. Bakit parang very eager siya at parang atat na atat siya na makapasok ng Senado at ma-rescue yung mga nagkakalat na 18 ex-Marines doon dahil unang-una hindi ma-save ni Attorney Levito Baligod yung 18 ex-Marines. Kakandaletse-letse ang mga pinagsasasabi. Kahit na meron ng script sa harapan nila, si Mark Cubeta at etong si Alan Petrang Caballo pa rin ang kumbaga nagse-save o kumbaga nagbabasa ng mga dapat sabihin nitong 18 ex-Marines. Kaya nga sabi ko nga kung barilan siguro tong mga Marines na to talagang kayang-kaya nitong lumaban. Pero pag ganong mga scripted at mga pag-arte-arte, medyo kulang talaga sila sa workshop. Dapat pinag-workshop nga daw po ito kay Ogie Diaz para matuto ng tamang pag-arte sa harapan ng kamera. Kasi napakahirap talagang paniwalaan na totoo ang sinasabi ng 18 ex-Marines. Gayong eto po nga 18 ex-Marines na ito ay iba-iba ang kanilang mga sinasabi doon sa kanilang mga unang pahayag hanggang sa ngayon na nagpunta sila diyan sa Senado sa bogus Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon, parang todo deny si Mike Defensor, wala daw siyang kinalaman diyan, hindi daw niya ito kahit na anong kumbaga parang wala siyang connection dito, ganyan. Pero ito, Facebook page ni Mike Defensor to Oh. Sir, maraming salamat sa iyo mga kapatid na nakakabay sa amin. Sir, ma'am, maraming salamat po sa suporta sa amin. Maraming salamat sa labas na kahit tayo. Ingat kayo lagi. Galala rin kami sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong suporta kanina at sana huwag kayo magsasamang sumuporta pa sa amin sa mga susunod na araw. Thank you. Salamat po sa lahat ng mga suporta at nag-aantay sa aming magdalo kanina po sa Senate. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa Ayan Facebook page ni Mike Defensor yan. Ayan Kaya sabi ko, paano mangyari ngayon na etong si Mike Defensor ay walang connection dito sa 18 ex-Marines? Kahit nung unang labas pa lang ng 18 ex-Marines, napabalita na etong 18 ex-Marines ay doon sumakay sa mga sasakyan daw po na ibinigay o parang pinang-service gamit yung mga sasakyan nitong si Mike Defensor o balay natin, baka van o kung ano man ang sinakyan nitong mga 18 ex-Marines, sasakyan nila. Binigay o pinahiram o pinagamit nitong si Mike Defensor daw po. Diba? Parang very much related sila konektado sila Tapos parang concern si Mike Defensor na sinabi pa nga na nandun na nakapasok na yung 18 ex-Marines, nandun na 18 ex-Marines. Parang siya ba yung manager na tong 18 ex-Marines? Kaya to the rescue siya at magpakita siya doon kasi medyo parang nawawala po sa wisyo itong 18 ex-Marines dahil mga nagkakandaletse-letse po yung kanilang mga sinasabi. Tapos ang isa sa mga kumbaga parang patunay na kapag kinalaban mo o hindi ka sumunod sa kagustuhan nitong si Mike Defensor o ng grupo ng mga DDS o ni Sara Duterte, eto mangyayari sa iyo. Defensor nagpadala sa akin ng Eto. impeachment ni Pangulo. Ako yung kanila sa cellphone. Eto. Siguro may kinalaman doon sa pinadala sa akin ni Mike Defensor. Hindi ka pa ba si Mike? Wala na. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung kanila sa cellphone ko. Sa inyong kita.
Pagkatapos, pinadala sa akin na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Diba? Yung sinasabi na mabuhay ka, Congressman Jose Alvarez po. Si Margaret ito, hindi ko kilala ko sino itong Margaret nagpadala sa akin. I'm writing on behalf of Congressman Mike Defensor to request for your endorsement of impeachment complaint against PBBM for graft and corruption and the trial of public trust. Your principled stance, pinula pa ako, your principled stance on accountability makes you an ideal endorser. We respectfully request for your public endorsement to strengthen this effort and uphold the rule of law. Attached is the full complaint for your review. Thank you for your consideration. Hello po, will you endorse? Ang sagot ko, no, sorry. Hindi ko pa nabasa eh. Pinapa-endorse agad sa akin. Pinaprint ko kaya kakapal. So, sunod nun, kasama na po ako rito sa Marines. Pero I can say, categorically, wala po ako tinanggap na malita galing kay saldi ko dahil wala naman utang sa saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. So, parang gano'n na, may pattern na. O sige ayaw mo makipagtulungan sa amin para mapabagsak si PBBM, o kasama ka sa 18X Marines. So, etong 18X Marines na to, inimbesan talaga nila ng pera para magsalita. Kasi mga gipit daw po ito, mga dishonorably discharge sa serbisyo. Syempre, wala tong mga benefits, wala tong mga nakukuhang pensyon, kaya po kailangan nila ng pagkakaperahan. At eto na nga, eto yung na-offer sa kanila. Nakita naman natin yung inilabas ng may nakita ko mga posts tungkol dun sa parang nag-uusap etong mga 18X Marines, nagpapataasan ng presyo, at isang bagsakan na nga lang daw, isang bigayan lang. Ayon kay Sir Melvin Matibag, 5 million ang offer pero 700,000 pa lang daw ang naibibigay. So, eto, totoo yun. Talagang yun ang nangyayari. Kasi uutay-utayin yan. Hindi ka bibigyan ng 5 million kagad yan. Hindi. Paghihirapan mo muna yan at patutunayan mo muna na kaya mong i-deliver yung kanilang inuutos, kaya mong gawin yung mga ibibintang mo. Kailangan na magaling kang umarte, magaling kang sumunod sa script. Diba? Kaya lang nga po, nagkakanda leche-leche, kaya meron pong isang attorney Levito Baligod na nakasuporta dito sa 18X Marines. Ang nakakatuwa lang, kasi sa Kongreso, kapag po katulad nun, pumunta doon si Digong, ang mga abogado ni Digong nasa likuran lang niya. Hindi pwedeng tumabi doon sa mga resource person. Pero sa Senado, VIP po ang turing kay Attorney Levito Baligod at katabi pa ito ng mga 18X Marines daw. Ngayon, kung abogado lang siya, dapat 'di ba nasa likuran lang siya. Pero ang nangyari, dahil nga nandun siya sa harap, siya ang sumasagot sa karamihan ng mga katanungan para po sa 18X Marites. 18 Marites pala. 18 Marites. Hindi pala mga ex-Marines na Marites. Kaya alam nyo po, eto nga, meron pong Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes, the legit Blue Ribbon Committee, chaired by Senator Erwin Tulfo. Pustahan tayo, hindi aaten dyan, Ako, nakikita ko na hindi a-attend etong 18 na Marites sa Lunes. Kahit ipatawag yan, hindi a-attend dyan. Tingin ko, hindi a-attend dyan. Spoiler alert na. Kasi, bakit sila a-attend? Pupunta tsak si Tito Soto, si Erwin Tulfo, nandoon na siniraan nila. Dinalhan daw ng mali-maletang pera't pera. Mali-maletang pera't meron pang inihatid daw po ng mga chika babes. Diba? Kaya alam nyo, ito sa pinagtataka ko,
In the longest time na nandiyan ang 18 ex-Marines, in the longest time na si Orly Gutesa ay lumabas, also Orly Gutesa is from Mike Defensor, ha? Ba't wala man lang isang makasuhan? Diba? Bakit wala man lang isang, kahit isa man lang na dinemanda nila sa DOJ? Kasi kung talagang napakatibay ng mga ebidensya nila at ng kanilang mga pagkakaalam dito sa nangyaring flood control scandal, sa flood control scandal at sa maleta scheme, di ba kayo nagtataka kahit isa wala yatang nakasuhan naman ang 18 ex-Marines? Ibig sabihin, hindi tatayo sa korte yung kanilang mga pinagsasasabi. Ibig sabihin, walang bearing yung kanilang mga tinutukoy at kanilang mga pinapakitang letrato ni Sandro, letrato ni PBBM noong 2022 campaign period. Yung mga sinasabing picture sa helicopter, mga ganyan. Di ba parang wala no? Parang walang dating. Alam niyo, yung bunganga lang sila ng bunganga. Ang dami-dami nila, 18 sila, pero kahit isa na tao, isang politiko, na makasuhan sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman, o sa DOJ, wala po eh. Kaya mapapaisip ka na, magtataka ka na, ba't ganun? Hindi sila makapagkaso. Hindi katulad ng ombudsman kapag katulad niyan o NBI o DPWH. Once na merong sabihin na ganito, meron silang nakuhang tip o merong nagbigay na information, iimbestigahan nila tapos kaso kagad. 'Di ba? Ito tagal-tagal na wala pang nakakasuhan ng 18 ex-Marites o 18 Marites, 'di ba? Kaya ako nagdududa na talaga ako dito kung pupunta to sa Lunes kasi ang dami nilang dinawit doon sa bogus Blue Ribbon Committee hearing. Halos sinira nila lahat ng mga anti-Duterte, pati yung pare si Father Flavi dinamay sa maleta scheme. Kaya nako ito po kaabang-abang to sa Lunes. Ito nga magiging hearing ng legit na Blue Ribbon Committee hearing. Yan po ang aabangan natin dahil yan po talaga ang kinikilala ng ating administrasyon, ng ating gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno like NBI at DPWH. Yan yung kinikilala nila, yung Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulfo. Yan ang aabangan natin sa Lunes. So yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.